Pagpapatuloy natin ang paninilay kahapon bilang linggo ng mabuting pastol, pahayag na ating Panginoon sa Kristo na nakikinig sa Kanya ang Kanyang mga tupa. At ang isang image dito na ipinamanit kay Alin, siya ang pintuan na dudulot ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tulad din po ng paanyaya natin sa pagnilay natin kahapon, mag-ingat tayo sa mga itinuturing natin mga tupa, sapagkat baka ang mga itinuturing natin mga tupa ay hindi pala ang itinuturing natin mga pastor ay hindi pala mga mabubuting pastor, kundi upahan na pastor. At yung dalawang makikita natin ngayon sa Ebanghelyo na ito, na siya rin kung papansin natin bahagi din ng ating paninilay ng nakaraang kahapon, ay alin yung nakikilala. Hindi lamang nakikilala ng pastor ang kanyang tupa, ngunit niya yung binigyan ng diin yung nakikilala ng mga tupa ang kanyang pastor. Kaya nga bahagi din ng ating pagninilay nung kahapon na alin na napakahalaga yung tinatawag natin encuentro. Kasi kapag hindi mo nakikilala yung pastor, ay baka malinlang ka, ay akala mo yun yung mabuting pastor, ayun pala ay peke, no? Ay baka maibulit ka sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga bahagi ng pagkilos na ipinamamanig yung patuloy na pagkilala. Pagkakataon na kung saan ay napakahalaga na dito papasok yung tinatawag natin na yung pagtitiwala, no? Pagtitiwala. So kaya ka na sumunod sapagkat nagtitiwala ka na ito yung taong magdudulot sa iyo ng kaayusan. Ito yung mabuting pastor. Yan bahagi din ng pagkilos na alin, no? Yung pag nawala yung tiwala, no? Sabi nga natin ay napakabigat, no? Yung tinatawag natin na yung pagsasamantala, gawa ng ikaw ay pinagkatiwalaan, ay mabigat din yung kaparusahan na kaakibat, sapagkat kaya ka sinusunod ay sapagkat tiwala sa iyo na hindi ka gagawa ng masama. At higit dito, hindi lang basta masama, ulit alin. Yung salitang ginamit dito ay buhay na ganap at kasiyasiya. So, medyo heavily loaded yung salitang buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin, ito yung
kaganapan ng buong mong pagkilos, na siyang aahon sa iyo mula sa kahirapan at magdudulot sa iyo ng tiyak na kaalwaan. Maaring ito ay sa paningin mo lamang, o maaring ito ay tunay na nagbibigay ng higit na kaayusan sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya lang sabi nga natin ay kuminsan kinakailangan din natin magnilay sapagkat sabi nga natin isa rin kuminsan sa mga red flag ay yung pagkaunawa na ito magbibigay talaga ng kaayusan. Kaya pagkakataon na kuminsan ay yung malayo na sa katotohanan ay kuminsan ay makita natin na hindi na ito tunay, baka tayo ay ini-scam na, tayo ay binubulit na sa isang pagkaunawa na kung tawagin natin ay yung tinatawag na too good to be true. Kinakailangan din yung tinatawag natin dito natin na buhay na ganap at kasiya-siya ay hindi dapat malayo sa katotohanan sa kasalukuyan natin ginagawa. Kasi baka mamaya ay magkaroon na tayo ng kaisipan na parang sobra-sobra naman ay parang hindi na ito normal na talagang nakakamit ng tao. Baka niloloko na tayo o kundi kaya ay inilalagay natin naman yung ating sarili sa isang sitwasyon na alam natin na malayo sa katotohanan. Baka naman tayo ay nag-iilusyon na ito ang mangyayari. Kaya kinakailangan din natin pag-ingatan sapagkat kung napapansin natin nasasabi ng isang buhay na ganap at kasiya-siya, hindi rin pagkakataon na para bagang isang bagay na hindi kayang makamit sa daigdig na ito. Baka mamaya nag-iilusyon na tayo. Pero yun yung hamon na pinahayag sa atin ng buong likapag na si Jesus ang pintuan na makita natin. Kaya ang ating panalangin para po sa araw na ito ay isang panalangin na nag-aanyaya sa atin na nawa ay higit nating makita yung kaganapan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Yung makita natin yung kahalagaan na inilalayo tayo sa tiyak na kapahamakan. Yung pang-araw-araw na pagliligtas sa atin na huwag tayong mapahamak, huwag tayong maligaw ng landas, huwag tayong mabuhay din sa isang buhay na ilusyon na makita natin na ginagabayan tayo sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ito, na kung natusin din naman ay nagdudulot ng kaalawaan sa ngayon sa bawat isang katatayuan. Pero ang
sumatugali-ali, unti-unting nag-aalis sa atin sa kapahamakan at nagdudulot ng kaligtasan at kaayusan.